I will always be your anak, your first Miss Grand International. Your first Miss Grand International. I will always be your anak, your first Miss Grand International. Your first Miss Grand International. So to every woman who has ever been told that she's too late, not ready, not enough, or simply, hindi ka para dyan, please remember my story. I lost more times than I won. I almost walked away from the dream of mine. I questioned myself. I thought my time had passed, but I gave myself one last chance. And sometimes, one last chance is all it takes to change your entire life. So if there's still a dream quietly living inside of your heart, don't bury it. Just because the world has given you a timeline. Your age is not your deadline. Your failures are not your ending. And rejection is not God's final answer. Because when something is truly meant for you, no delay can take it away. So mga kapolitika, ang atin pong napanood ay ang kabahagi ng speech ni Emma Mary Tiglao dito sa Coronation Night ng Reyna Filipinas kagabi, kung saan ay nabalot nga po ng emosyon itong speech ni Emma dito sa kanyang pamamaalam sa Miss Grand Philippines, dahil ipinasa niya na ang corona dito kay Angelica Lopez na maging representative ng ating bansa para sa Miss Grand International na gaganapin doon sa bansang India. At kinurunahan rin po, binigyan rin po ng titulo itong taga Manila at yung taga Iloilo City bilang pambato ng ating bansa rin dito sa MJ All-Stars na gaganapin sa buwan ng Disyembre hanggang Enero. At sa bansang Thailand rin po gaganapin itong second edition ng MJ All-Stars. So dito is atin po narinig ang very emotional na speech ni Emma Tiglao na kung saan is naiiyak siya mga kapolitika nang balikan niya ang kanyang journey, yung kanyang hirap, yung kanyang pagod, yung sakripisyo, yung panahon at yung dedikasyon na kanyang inilaan para dito sa kanyang very successful na stint sa Miss Grand International. So ano-ano ba yung mga highlights sa mga sinabi niya mga kapolitika? So dito is sa first part ng video ay na-misinterpret mga kapolitika ng mga Indians yung sinabi ni Emma Tiglao na kung saan is siya daw yung first ever na Miss Grand International winner. At na-misinterpret ito ng mga Indiano na kung saan is na-disregard daw si CJ Opiasa. So ang sabi ng mga Indian ay spitting facts daw itong si Emma Tiglao dito kay CJ Opiasa, kung saan is alam naman po natin na siya yung talagang Miss Grand International winner na Miss Grand International na mula sa Pilipinas, dahil nga na-dethrone si Rachel Gupta. So ang sabi ng mga Indian is pinatotohanan lang daw mga kapolitika ni Emma Tiglao na hindi talaga winner itong, hindi talaga Miss Grand International 2024 itong si CJ Opiasa, kundi itong si Rachel Gupta. So sinisiraan lahat. Sumagot naman yung ating mga netizen kasi ang talagang pinatutungkulan doon ni Emma Tiglao is yung kanyang personal na handler na itinuring siyang anak. Okay, so siya yung kauna-unahan na Miss Grand International winner sa handler na yun, hindi sa kabuuan ng Miss Grand Philippines. So na ano yun, na misinterpret ng mga Indian at yung iba na binibigyan ng kulay na hindi daw tinitreat ni Emma Tiglao ang pagkapanalo ni CJ Opiasa. Hindi niya nire-recognize, hindi niya ina-acknowledge kumbaga. Pero alam naman po natin na respetado ni Emma Tiglao, at isa sa mga pinakamagandang nasabi doon ni Emma mga kapolitika ay yung pagbanggit niya dito sa Miss Grand Philippines at yung pamunuan before na si Arnold Vigafria, na kung saan is separate ways na sila ni Nawat. So
itong pagbanggit ni Emma Tiglao kay Sir Arnold ay kabahagi ng kanyang pagrespeto, yung kanyang pagtanaw ng utang na loob kasi dapat talaga na magtanaw siya ng utang na loob dahil siya yung isa sa mga dahilan kung bakit talagang naging successful ang Pilipinas dito sa Miss Grand International at back-to-back pa, which is makasaysayan nga para sa ating bansa. So itong sinasabi ng mga Indiano is I believe na misinterpret nila at hindi nila na-gets yung tinawag na anak, 'di ba? So hindi na-gets ng mga Indiano at ng ibang mga pages na sinisiraan itong patuloy na sinisiraan itong si Emma Tiglao hanggang ngayon. Okay, but we are very proud mga kapolitika dito sa narating ni Emma Tiglao. Nagbukas ang kaliwat ka ng mga opportunities at chances para sa kanya, yung mga projects, yung mga endorsements. So hindi mabilang ang mga commitments at nakapag-travel siya sa iba't ibang panig ng mundo na tulungan niya yung kanyang pamilya. Ito ay matapos na siya ay manalo sa Miss Grand International 2025. At isa rin po sa mga hindi ko makakalimutan na sinabi noon ni Emma Tiglao ay yung sumali siya before sa MUPH or sa Binibining Pilipinas dito kabatch nila Catriona Gray kung saan is pa sila dahil hindi nga siya nanalo before, nag-rent sila ng isang space yung kanyang mga supporters at medyo malaki-laki yung space only to find out na kaunti lang pala mga kapolitika yung dumating, yung mga dumalo doon sa venue na yon. So medyo nakakasad na hindi siya nanalo and then yun pa ang sumalubong sa kanya. Yung kanya mga supporters is napakaunti lang yung dumating. So naiyak siya sa mga portion na yon. So itong pahayag ni Emma Tiglao dito sa kanyang sa coronation ng Reyna Filipinas kagabi, which is very grateful nga siya sa kanyang narating ngayon, ay pagpapatunay lang na hindi totoo yung sinabi ni Rachel Gupta na ang problema is nasa organization. Ang problema is mismong sa kanya. Okay, so dapat isunawain mga kapolitika ng mga Indians na wala sa organization ang problema kundi doon mismo sa kailang kandidata na kinakitaan ng behavioral issue. At ngayon isasali nga siya dito sa Miss World. So di natin alam kung makalusot ba itong si Rachel Gupta dito sa Miss World, kung papakitaan niya ba ng hindi kaaya-ayang ugali ang organization ay tsak na maligwak talaga siya. Okay, so dito ang patunay itong sinabi nila CJ Opiasa ni Emma Tiglao na walang problema ang organization mga kapolitika for as long as magtrabaho ka lang talaga ay ibibigay rin nila yung para sa'yo. Parang kumbaga give and take ito nga sa Miss Grand International. Hindi pwedeng magbuhay prinsesa ka. Kinakailangan na magtrabaho ka rin para sa organization at i-compensate ka rin naman ng organization. At kita nyo naman itong si Emma na napakarami niyang mga projects mga kapolitika. Okay? So yun po at nagpapasalamat tayo dito kay Emma Tiglao dahil talagang maraming mga Pilipino ang proud sa kanya dahil sa kanyang angking galing, sa kanyang galing especially dito sa pag-hosting, sa kanyang performance doon sa Miss Grand International 2025. So sabi nga dito ng ating netizen mga kapolitika kasi pinagtanggol niya si Emma Tiglao doon sa isang Indian page na merong name na Ancient Indian Pageantry kasi ito lang naman yung page na most of the time is naninira kay Emma Tiglao. Ancient Indian Pageantry, comprehension please. I thought Indians are intelligent. She is referring to her handler who made her the handler's first Miss Grand winner. So doon sa handler na yun, si Emma Tiglao ang kauna-unahang winner ng Miss Grand International. So hindi sa kabuuan ng MGIPH mga kapolitika ang tinutukoy ni Emma Tiglao doon sa kanyang speech. Okay? So yun po ang ating update dito kay Emma at doon sa kanyang very emotional na speech sa coronation night ng Reyna Filipinas. So mga kapolitika, ano po ang inyong magreaksyon dito sa patuloy na paninira ng mga Indian at tila ba hindi pa rin sila makamove on dito sa nangyari kay Rachel Gupta? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Pangarap po para kaya kayo. Kaluguran na kayo nga. To my friends who became my safe place, especially Ate Cash, Diana, Marvin, my Binibini sisters, high school friends. To my anak Balebalayan, let's give them a round of applause. They're the kids who played a while ago. I've been helping them since 2019. And to my Q&A mentors,
Attorney Pablo, Attorney Greg, Sir Migs, Ate Mitch, and to the Crown and Concept, thank you so much for adding more knowledge. Kaya nakayanan natin ang speech and Q&A. Jonas and family, my Amazonas, thank you so much. My Emma Bell family, Emma Dorables, Emma Natix, to the BM Thai who flew from Thailand, Kapunaka! Kapunaka, Rakna Hapan, and to Jojo Bragais and Reina Filipinas family, thank you for trusting me to be your national director. I can't wait to guide and help more girls. And lastly, to my Mammy Grand, Mommy G. Di ko alam kung saan magsisimula, Mami, pero thank you. Thank you for the trust. Salamat sa pagtsatsaga for being my sponge and absorber sa lahat ng bagay. Ang dami natin pinagdaanan pero hindi mo ko sinukuan. Thank you, Mommy. And sana mas marami ka pang queens na mabuild. And remember that I am just here by your side. I will always be your anak. Your first Miss Grand International. And to everyone who supported me in this journey, to my media friends, thank you so much for helping me. Before I end this speech, I just want to let the people who helped me, my team who helped me, to please stand. From Convenience plus savings? That's Maribank. Earn up to 50 pesos cashback monthly. Rich, can you please stand? Sige po. Kasi laging ako yung nakakatanggap ng recognition. But it is not just me. Etong mga taong to, hindi nila laging nakikita or hindi laging napapalakpakan. So I just want to give this moment to all the people who helped me. Wala na bang mas malakas siya? Lord, thank you. Thank you for not giving me the crown when I wanted it. Thank you for giving it to me when I was ready for everything it would mean. To all the people here watching and watching us live, trust the waiting, trust the journey, and trust Him. Because when God fulfills a promise, He makes it grand. Maraming salamat po. May we never afraid to dream again.